May isang paraan si Delilah kung paano niya pinasuko si Samson, hindi karahasan, hindi espada, hindi hukbo, kundi isang taktika na mas mapanganib kaysa anumang sandata. Ito ang emotional manipulation, isang paraang kayang bumali ng loob ng taong pinili ng Diyos at kayang sumira sa pinakamalakas na lalaki sa Biblia. Kung inaakala mong alam mo na ang buong kwento ni Samson, maghanda ka dahil may mas madilim pang nangyari sa likod ng kwento. Si Samson ay isang Nazirite mula pa sa sinapupunan. May lakas na literal na galing sa Diyos. Sa isang iglap, kaya niyang pabagsakin ang mga kaaway. Kaya niyang punitin ang pinto ng lungsod. Siya ang sandata ng Diyos laban sa mga Filisteo, pero kahit gaano kalakas, may isang bahagi ng tao na madalas balewalain. Ang puso. At doon pumasok si Delilah. Hindi bilang mandirigma, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang pag-ibig na parang regalo. Pero sa loob pala may nakatagong patibong. Habang lumalalim ang relasyon nila, unti-unti nang nababalot si Samson ng lambing, ng haplos, ng matatamis na salita. At sa likod ng bawat tanong ni Delilah, may nakatagong pakana. Hindi niya agad tinanong ang sikreto ng lakas ni Samson. Inuna niya ang connection. Inuna niya ang emotional bond. At nang dumating ang panahon na tumalikod na si Samson sa karunungang bigay ng Diyos, doon pumasok ang pinakamadilim na yugto ng kanilang kwento. Samson fell in love. Delilah fell into a mission. At doon nagsimula ang pinaka-subtle pero pinaka-dangerous na psychological attack sa Biblia. Ang ginamit ni Delilah ay isang siklo na kilala sa modern psychology bilang pressure affection loop. Ito ang pattern ng mga manipulators. Bibigyan ka ng sobrang sweetness para maging vulnerable. Tapos biglang maglalagay ng pressure para kunin ang gusto nila. Hayaan mong i-breakdown natin ang ginawa niya, step by step. Una, sweetness. Sinadya ni Delilah na iparamdam kay Samson na siya ang safe place. Soft voice, warm presence. Affection na parang tunay. Ang tawag dito sa psychology, love bombing. Ginagawa ito para bumaba ang emotional guard ng isang tao. Kapag nakuha nila ang tiwala mo, mas madali nang pasukin ang puso mo. Pangalawa, guilt. Pagkatapos ng sweetness, bigla siyang lilipat. Samson, bakit ayaw mong sabihin sa akin? Tingin mo ba hindi kita mapapagkatiwalaan? Hindi niya tinataasan ng boses si Samson, pero pinaparamdam niya na may mali sa kanya. Ito ang guilt manipulation. Nagawa kang ikaw ang may problema para ikaw ang mag-explain, mag-justify, magbigay. Pangatlo, questioning loyalty. Mas lumalim pa si Delilah. Ginawa niyang sukatan ng pag-ibig ang pagsunod sa gusto niya. Kung mahal mo talaga ako, bakit may tinatago ka? Ito ang tinatawag na loyalty testing. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil gusto ka nilang kontrolin. Pang-apat, emotional threat. Habang mas tumatagal, mas lumalakas ang pressure. Hindi siya nagsabing iiwan kita, pero ipinapahiwatig niya. Ang pinakamalupit na threat ay yung hindi sinasabi, pero nararamdaman. Samson begins to fear losing her, and that fear made him weak. Panghuli, kung mahal mo ako, sabihin mo. Ito ang ultimate weapon. Hindi logic, hindi reason, kundi emotional blackmail. Kapag ginamit ng maling tao ang salitang love, nagiging trap ito. At doon tuluyang bumigay si Samson. Hindi siya tinalo sa digmaan. Tinalo siya sa kama ng maling tao. Hindi tinanong ni Delilah kung masaya si Samson. Hindi niya tinanong kung ligtas siya. Hindi niya tinanong kung may pinagdadaanan ba siya. Isa lang ang concern niya. Kailan mo ibibigay ang gusto ko? At yan ang tunay na mukha ng manipulative love. Hindi laging physical strength ang bumabagsak sa tao, kundi emotional weakness na nagmumula sa maling relasyon. Maaaring kaya mong talunin ang libo-libong kaaway, pero pwede kang talunin ng isang taong hindi ka naman minahal ng totoo. Kaya kapag may dumating sa buhay mo na parang blessing, pero may kapalit na napakabigat, magtanong ka,
Ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng sikreto kapalit ng pag-ibig. Hindi niya gagamitin ang love para kontrolin ka. At hindi ka ibinabagsak. Kung may taong inuubos ang lakas mo, emotionally, mentally, spiritually, hindi iyon pag-ibig. Iyon ay Delilah sa modern form. Sa tingin mo, alin ang pinakamadilim na ginawa ni Delilah? Yung sweetness? Yung guilt ba? Or yung kung mahal mo ako na mga linyahan? Comment mo sa baba at pag-usapan natin. Maraming salamat sa panonood.